Tampok ang F-35 Lightning II fighter aircraft ng US sa ikalawang phase ng 2025 Cope Thunder exercises sa pagitan ng Philippine Air Force at US Pacific Air Forces. Opisyal na itong nagsimula ngayong Lunes sa Clark Air Base, Pampanga, kung saan lumipad ang ilang F-35 jets ng US kasama ang FA-50 ng PAF sa isang joint patrol exercise sa territorial waters hanggang sa bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. As a treaty ally, we cannot escape the fluidity of our operational environment, especially the South China Sea. It brings us a greater degree of interconnectedness. Ang F-35 ay isang 5th generation fighter aircraft na itinuturing bilang isa sa pinaka-advanced sa buong mundo. Ito ang unang beses na gagamitin ang F-35 para sa isang pagsasanay dito sa Pilipinas. Mas maganda po yung impact niya sa atin sa training, and this is a great opportunity for us to enhance our interoperability, coordination, and operational effectiveness as we face prevailing challenges dito sa ating region. Malaking bagay para sa mga piloto ng PAF ang paglahok ng F-35 sa Cope Thunder. Lalo target din ang pagkakaroon ng multi-role fighter jet sa ilalim ng AFP modernization program. It's a 5th generation aircraft. It's capability-wise, it's a more advanced aircraft. So we are hoping to learn so much from them during this exercise. We're super excited to work together. We'll definitely be able to integrate both fighting each other and the basic fighter maneuvers. And with that, we've prepared some academics to exchange with the FA-50 pilots to kind of show them how we operate in those mission sets, how we mission plan, and then how we execute. Higit 2,000 tauhan mula sa PAF ang kalahok, kung saan ilan pang aerial asset nila ang gagamitin bukod sa FA-50, habang 200 naman mula sa US Pacific Air Forces. Tatagal hanggang July 18 ang Cope Thunder at gagawin ng mga pagsasanay sa Hilagang Luzon. Inaasahang lilipad hanggang sa bahagi ng West Philippine Sea ang FA-50 ng Pilipinas at ang F-35 ng US. Kabilang sa mga pagsasanay na isasagawa para sa Cope Thunder ang basic fighter maneuver, low altitude training, offensive counter-air at close support operation. All of that will be in the IMTA-1 or west of Zambales area, around 20 to 40 nautical miles from Pangasinan. Hindi naman makakaapekto ang masamang panahon sa Cope Thunder, lalo't isa rin ito sa mga sitwasyong sinasanay. If it's bad weather, that's okay. It doesn't stop us from learning from one another, doesn't stop us from sharing expertise, doesn't stop the relationships that we're building here. So in either case, the exercise will continue. Samantala, kinumpirma ng Philippine Navy ang posibleng pag-transfer sa Pilipinas ng 6 na Abukuma-class destroyer escort mula sa Japan. Naghahanda na ang Philippine Navy para sa magiging joint visual inspection kasunod ng imbitasyon mula sa Japan Ministry of Defense. Bubuuin ang delegasyon ng naval experts mula sa Philippine Navy para sa isasagawang inspeksyon sa mga barko, kung saan salamin daw ito ng mas lumalalim pang strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.